Dagat Caspian, alas 6:30 ng umaga ng Sabado. Isang barkong pangkargamento ang naglalayag sa 180 kilometro mula sa labasan ng daungan ng Rusya sa Astrakhan nang 4 na drone ng Ukraine ang tumawid sa abot tanaw at ginawang bola ng apoy ito. Walang natagpuang maililigtas ang mga marinong Ruso sa nasusunog na barko. Isa sa kanila ang nagbidiyo at sinabi niyang inakala niyang barkong militar ito. Lumapit siya at nagulat, isang tripulante ang nasawi. Marami ang nasugatan, pero may isang detalye sa kwentong ito na nagbabago ng lahat. Ang barko ay Iranian. Unang beses sa digmaan na inatake ng Ukraine ang Iran. Wala pang 24 na oras, tumugon agad ang pamahalaan ng Iran. Sinabi ng kalihim ng ugnayang panlabas na hindi ito pwedeng palampasin ng walang sagot. At isang dating mambabatas ng Iran ang ipinaliwanag ang mensahe sa geographical na paraan. Ang tugon, ayon sa kanya, ay dapat ibigay sa Dagat Itim. Ang Dagat Itim ay parang likod bahay ng Ukraine. Diyan matatagpuan ang mga pantalan ng Ukraine. Ang mga barko ng Ukraine. Ang ruta ng butil na nagpapanatiling humihinga ang ekonomiya ng bansa. Malinaw ang mensahe. Tinamaan nyo kami sa dagat namin. Tinamaan namin kayo sa dagat nyo. At lumampas pa siya doon. Sinabi niya na dapat alisin ng Iran ang limitasyong 2,000 kilometro sa kanilang mga balistikong misil, limitasyong sila mismo ang nagtakda. Ang pag-abandona sa limitasyong iyon ay may isang ibig sabihin lang. Mailalagay nito ang Ukraine sa abot ng kanilang mga misail. Pero heto ang hindi tugma sa kwentong ito. Alam ng Ukraine na darating ito. Alam nilang ginagalit nila ang bansa na may pinakamalaking arsenal ng mga misil sa gitnang silangan. Isang bansa na sabay nang humaharap sa Estados Unidos at Israel. At kahit ganon, umatake pa rin sila. Hindi yon desperasyon, kundi kalkuladong hakbang. Pag naintindihan mo ang kinalkula ng Ukraine, maiintindihan mo kung bakit ito maaring isa sa pinakakalkuladong hakbang sa buong digmaan na ito. Para maintindihan ang kalkulasyon, dapat mo munang maintindihan ang lugar. Dahil ang Dagat Caspian ay hindi basta-bastang dagat. Ito ang pinakamalaking nakasarang anyong tubig sa mundo. Napapaligiran lang ng 5 bansa: Rusya, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan at Turkmenistan. Tingnang mabuti ang ibig sabihin nito. Walang kanluraning hukbong dagat, Amerikanong aircraft carrier o Europeanong frigate ang makakapasok dito. Walang patrolya mula sa kanlurang alyansang militar. Dagat ito na walang labasan papuntang karagatan, kaya walang tagalabas na makakamasid o makakapagpatrolya rito. Para sa Rusya at Iran, 2 bansang nalulunod sa mga parusa, hindi lang ito geographical na detalye. Regalo ito, baka iniisip mong palihim na nailalakad ang mga armas sa pagitan ng 2 bansa. Iniiwasan ba ang mga internasyonal na patrolya? Mali. Tumatawid sila sa dagat na walang makakahabol sa kanila. Doon, ang mga barko ay kailangan lang magtago sa isang bagay, mga satellite. At dito mismo sa dagat na ito, ang lugar na sinasabing pinakaprotektado sa mundo para sa ganitong klase ng negosyo, lumitaw ang mga drone ng Ukraine. Noong madaling araw ng Sabado, kinuna ng mga residente mula sa itaas ng gusali ang kahel na liwanag na umaakyat mula sa kabila ng tubig kasama ang mga nagliliyab na pirasong lumilipad sa ere. Mayroong klasikong palatandaan ng isang pangalawang pagsabog kapag may sumabog o nasunog na bagay sa loob ng target na lugar. Nagmadali ang pamahalaang Iranian na ilahad ang bersyon nila at naglabas ng mga larawang kuha sa loob ng natamaang barko. Isang barkong kargamento na tinatawag na Ana na nagpapakita ng bodega nito na puno ng mga rolyo ng plakang bakal. Ayon sa kanila, may dalang 2,000 toneladang bakal. Ito ay kargamentong sibilyan, hindi militar o delikado. Ayon sa bersyon ng Iran, lubos na pinabulaan na ng mga dokumento ang pahayag ng Pangulong Ukrainyano. At ang Ukranya, bueno. Sinasabi ng Ukrainya ang kabaliktaran. Para sa kanila, bahagi ng operasyon ang barkong iyon na dapat manatiling lihim. Dito talaga nagsisimula ang kwento. Dahil, ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukrainya, ang mga target noong gabing iyon ay hindi napili ng basta-basta. 2 sa mga barkong tinamaan.
Ang Pot-Olya 2 at ang Bege ay napatawanan ng sanksyon ng Estados Unidos, ng United Kingdom, ng Canada at ng mismong Ukraine. Ang kasaysayan nila ay may istoryang kakaunti lang ang nakakaalam. Ang mga barkong ito ay bahagi ng tinatawag ng mga analis na armadang multo. Mga barkong pinapatay ang transponder nila. Ang mga aparatong nagpapadala ng lokasyon ng bawat barko sa mundo at basta na lang nawawala sa mapa. Karaniwan nilang pinapatay ito kapag malapit na sila sa tatlong pantalan. Astrahan sa panig ng Rusya at Anzali at Amirabad sa panig ng Iran. Sila ay nawawala na may dalang karga sa isang bansa at muling lumilitaw na walang laman sa kabilang bansa. At alam mo ba kung anong dumadaan sa hindi nakikitang koridor na yon? Nakakagulat talaga ang mga numerong nakuha ng mga mananaliksik at ahensya ng intelihensya. Sa taong 2023 lamang, mahigit 300,000 bala ng artilyera at halos 1 milyong munisyon ang tumawid sa Caspian mula Iran papuntang Rusya. Simula sa taong 2024, mahigit 400 Shahed na drone ang dumaan din sa parehong ruta. Si Bege ayon sa intelihensya ng Ukraine, may dalang mga bala, mga bulletproof vest at helmet. At ng rutang ito ay patuloy na lumalaki. 40% itong mas maikli kaysa sa ruta sa Suez Canal at hanggang 30% mas mura. At inaasahan na ang dami ng kalakal sa pagitan ng dalawang bansa ay dodoble ngayong taon, aabot sa 10 milyong tonelada. Naiintindihan mo ba ang nangyari? Hindi barko ang inatake ng Ukraine. Tinarget nila ang ugat na nagpapakain sa makinang pandigma na 4 na taon nang nagbubuhos ng mga drone sa mga lungsod ng Ukraine. Kung nakakatulong sa iyo ang ganitong pagsusuri para makita ang likod ng balita, mag-subscribe sa channel, nagsisimula pa lang ang kwento. Naisip mo na ba? Bakit nga ba nagpaasya ang Ukraine na suungin ang panganib na ito? Bakit ang pagputol ng supply ng Rusya ay isang bagay pero ang pagkamatay ng isang Iranian na marinero at ang galit ng Iran ay ibang usapan na talaga? Sapat ba yon para bigyang katwiran ang panganib? Para masagot yan, tingnan mo ang digmaan mula sa pananaw ng isang Ukrainyano. Dahil para sa Ukraine, hindi neutral na bansa ang Iran na basta na lang inatake. Mula pa noong 2022, nagbibigay ang gobyerno ng Iran sa Russia ng mga Shahed drone. Yung mga eksplosibong drone na may tatsulok na pakpak na umaligid sa mga lungsod ng Ukraine halos gabi-gabi, hinahanap ang mga gusaling tirahan at mga planta ng kuryente. Libo-libo na ang bumagsak sa bansa. At may nakatagong ironya sa kwentong ito na halos walang nakakakita. Noong Oktubre ng 2022, sa kasagsagan ng unang mga pag-atake ng Shahed, sinimulan ng Ukraine na buuin ang kanilang tugon. Isang drone na may mahabang abot na tinatawag na Lyuti na sa wikang Ukrainyo ay nangangahulugang mabagsik. Isang drone na may propeller na ginagabayan ng satellite na may abot na ngayon ay higit sa 1,700 kilometro at may warhead na hanggang 75 kilo. Halos $200,000 ang halaga nito bawat isa. Hulaan mo kung anong sandata ang malamang na lumipad sa kalangitan ng Caspian noong Sabado? Oo, yun mismo. Ang drone ay pinanganak dahil kay Shahed ay ngayon napapalubog ng mga barkong nagdadala ng Shahed. Mula sa pananaw ng mga Ukrainyano, walang nagbukas ng bagong digmaan. Ibinabalik lang nila ang dati. Pero yon ay kalahati lang ng kwento. Ang kabilang kalahati ay mas delikado dahil ang mahalagang tanong ay hindi kung ano ang ginagawa ng Iran para sa Rusya. Ang tanong ay, ano ang ginagawa ng Rusya para sa Iran? Nagsimulang lumitaw ang sagot noong Marso nang gumawa ng isang bagay na hindi pa nangyari noon ang mga fighter jet ng Israel. Binomba nila ang pantalan ng Bandar Anzali sa hilagang baybay ng Iran sa Caspian Sea. Ang mga larawang inilabas ng puwersang Israeli ay nagpapakita ng mga missile ship ng Iranian Navy na naglalaho sa mga bolang apoy. Isa-isa at pagkatapos, ang mga command center sa pantalan ay isa-isang binabaklas sa bawat tama. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na naging target ang baybayin ng Iran sa Caspian Sea.
Nakita ng Israel doon ang parehong nakita ng Ukraine makalipas ang 4 na buwan. Ang koridor na yon ay hindi na lang para armasan ng Russia. Baliktad na ang daloy. Pagkatapos nasyonalisa ng Russia ang produksyon ng Shahed noong 2023, ginagagawa na nila ang mga drone sa sarili nilang bansa sa ilalim ng lisensyang Iranian, hindi na lang sila basta kliyente. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, na yon, Russia na ngayon ang nagpapadala ng drone parts sa Iran via Caspian Sea. Tumutulong sa rehimen na mapunan ang arsenal na nauubos nila sa digmaan laban sa mga Amerikano at mga Israeli. At ang medyang Briton ay nagulat ng mas mabigat pang balita. Iniinstala raw ng Rusya ang mga jet engine sa Shahed at ipinapadala ang mga bersyong nilagyan ng jet engine pabalik sa Iran para gamitin laban sa Estados Unidos. Ang dating embahador ng Amerika sa Ukraine, si Bill Taylor, ay inilarawan ang saradong siklo sa isang panayam kamakailan. Ang mga Iranian, ayon sa kanya, ay ginagamit laban sa mga Amerikano at sa kanilang mga kaalyado ang parehong mga drone na ibinigay nila sa mga Ruso. Ang lahat ng iyon ay humantong sa ilang long-range drone. Ipinakita ng digmaan sa Iran na ginagamit ng mga Iranian ang sariling Shahed drone na ibinigay din nila sa mga Ruso. Pero ngayon ay ginagamit nila ito laban sa ating mga kaalyado at sa atin. At pumunta sila, ang ating mga kaalyado sa Gulpo ay pumunta sa Ukraine. Kaya hinanap ng mga kaalyado sa Gulpo kung sino ang pinakamahusay magpabagsak ng Shahed sa mundo, ang Ukraine. Pumunta ang mga sundalong Ukrainyano sa gitnang silangan para magturo ng pagtugis sa mga drone ng Iran. Pero ibinunyag pa ni Taylor ang iba pa. Ang mga Ruso, ayon sa kanya, nagbigay sa Iran ng militar na intel tungkol sa lokasyon ng puwersang Amerikano. Ukraina at sinabi ng Ukraina, tutulungan ka naming depensahan at pabagsakin ang mga drone mula Iran. Nagbigay ang mga Ruso ng military intelligence sa Iran tungkol sa lokasyon ng US forces at tinarget ito ng mga Iranian. At hinabol yon ng mga Iranian. Hindi ito isang malabong paratang. Ayon sa pamahalaang Ukrainyano, naitala nila ang pattern. 3 beses sa loob ng 5 araw na kinunan ng mga Russian satellite ng larawan ng Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. Kinabukasan matapos ang ikatlong larawan, tinamaan ng mga misil ng Iran ang base at nasugatan ang mga sundalong Amerikano. Matagal nang binobomba ang base sa loob ng ilang linggo. At noong Hulyo, ayon sa ulat ng mga Ukrainyano, naulit ang pattern. 4 na base na may mga Amerikano, 2 sa Bahrain, 1 sa Jordan at 1 sa Kuwait. Minanmanan ng mga satellite ng Russia ilang araw bago ang mga bagong pag-atake. 18 Amerikano na ang namatay sa digmaan kontra Iran. Ngayon, tingnan mo ang nangyari pagkatapos nito. Dahil parang pelikula ang nangyari. Biyernes ng gabi, Oval Office. Isang reporter ang nagtanong kay Pangulong Amerikano kung bakit niya sinasabing hindi tinutulungan ng Rusya ang Iran. Samantalang mismong kalihim ng digmaan niya ang nagsabi ng kabaligtaran, sumagot si Trump na ngako si Putin. Nagtiwala ako sa kanila, hindi ko iniisip na gusto nila akong biguin. Nagtitiwala ako sa kanila. Ilang oras matapos iyon, madaling araw ng Sabado sinunog ng mga drone ng Ukraine ang koridor ng Caspian. Sabado rin na maglabas ang Pangulo ng Ukraine ng dossier mula sa mga satellite. Makikita mong hindi basta pinili ng Ukraine ang barkong yon. Hindi rin nila basta pinili ang linggong iyon. 3 araw matapos ang pag-atake, umupo ang Pangulo ng Ukraine kasama si Trump sa White House at isa lang ang mensaheng dala niya. Habang natitiwala ka sa salita nila, tingnan mo kung ano ang tumatawid sa dagat na iyon. Iyan ang kalkulasyon, pero lahat ng kalkulasyon may presyo. At ang presyong ito ay tinatawag na tugon ng Iran. Hindi lang ang Ukraine ang inakusahan ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran. Inakusahan niya ang Israel na nasa likod ng pag-atake at paggamit sa Ukraine para hilahin ang Europa sa digmaan kahit walang ebidensya. Tinawag ng tagapagsalita ng Komisyon ng Seguridad ng Parlamento ng Iran si Pangulong Volodymyr Zelensky na isang payaso at ipinagtanggol na dapat kilalanin ng Iran ang mga sinakop na rehiyon ng Ukraine bilang teritoryo ng Russia. Hayagang pinag-uusapan ng mga channel na konektado sa rehimen ang mga balistikong misil.
Mukha itong paunang hudyat ng isang pag-atake. Pero tingnan mong mabuti ang posisyon ng Iran na yon. Sa timog, pinaigting ng hukbong dagat ng Amerika ang kontrol sa kipot ng Hormuz matapos ang 13 gabing pambobomba. Sa hilaga, ang nag-iisang baybaying na natiling ligtas ay naging sona ng digmaan na rin. Pumaandar araw at gabi ang 4 na pantalan ng Iran sa Caspian para magdala ng trigo, mais at langis dahil ang rutang ito ay hindi lang armas kundi pagkain din na sumusuporta sa rehimen sa ilalim ng mga sanksyon. Ang pagtugon sa Ukraine sa sitwasyong ito ay pagbubukas ng ikatlong larangan kahit hindi pa sarado ang unang dalawa. Pero ito mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ng sitwasyon ngayon. Ang isang bansang naipit gaya ng Iran na nasaktan ang kanilang dangal at may libu-libong mga misil ay hindi karaniwang gumagawa ng mga desisyong madaling hulaan. Bumagsak na ang di nakikitang pader na naghihiwalay sa digmaan sa Europa at gitnang silangan. At hindi misil ang nagpabagsak nito, kundi isang kargamentong barko lumubog sa dagat na di nakikita sa kahit anong mapa ng digmaan. Ang Iran ay nagbibigay ng armas sa Rusya laban sa Ukraine. Ayon sa mga Ukrainian at Amerikano, ginagabayan at muling inarmasa ng Rusya ang Iran laban sa Amerika. At ang Ukraine, ang bansang dati biktima lang sa kwentong ito. Ngayon, pumipili na sila ng mga target na 1,000 kilometro ang layo sa isang labanan na opisyal namang hindi kanila. Ang totoo, ang mga digmaan ay hindi na nananatili sa kani-kanyang hangganan at kung ang pangako ng Iran ay maging totoong mga misil ang nagsimula sa isang barko sa Caspian. Maaring maalala bilang araw na ang dalawang sunog ay naging isa na lang. Malayo pa ang katapusan ng kwentong ito at bawat bagong kabanata ay dadaan dito, kaya mag-subscribe ka na sa channel. Sa ganitong paraan, malalaman mo agad kapag may susunod na kaganapan. Sagutin mo ako sa komento. Sa pananaw mo, simula na ba ito ng iisang digmaan o hiwalay pa rin ang dalawang digmaan? Salamat sa iyong panonood. Hanggang sa susunod na video.